Mga kabrigada, paano gare? Ano ka kayang gagawin ho din mga kabayan? Ano ha? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Aminado naman siya, mga kabrigada, ang sabi niya wala namang buting dulot. Yung pong K-12 program na ilang taon na po nating pinatutupad. 10 taon, isang dekada na ba yan, mga kabrigada, o higit pa? Dahil ang dulot lamang daw niyan, mga kabrigada, ay walang iba kundi dagdag gastos lang para po sa mga magulang ng ating po mga mag-aaral. Sabi ho ni Pangulong Marcos, yun lamang ang tangi niya nga nakikita dyan sa K-12 program na yan. Yung dagdag na 2 taon sa ating basic education. Na ang layunin po, mga kabrigada, kaya dinagdagan ng 2 taon yan, ay para daw po pwede na kapag graduate po ng senior high school, yung pong dagdag na 2 taon, mga kabrigada, sa high school, yung mga graduate ng senior high school ay pwede na hong makapagtrabaho. Pero wala daw po naman, mga kabrigada, ang kinukuha yung mga kumpanya na graduate ng senior high school. Dahil hindi po tumutugma mga kabrigada, yung kanilang mga natutunan doon sa pangangailangan po ng mga kumpanya, kaya hindi po nakukuha. So, ibig sabihin, hindi epektibo yung pong ating pong K-12 program na yan. Apo, mga kabrigada. Kaya lang, wala din po namang magagawa sa ngayon ang kasalukuyang administrasyon, kundi ipagpatuloy ang implementasyon ng K-12 program dahil yan po ay batas. Apo, mga kabrigada. Kaya ang kanyang tagubilin sa kalihim po ng Kagawaran ng Edukasyon o ng Department of Education na pinangungunahan po ni Secretary Sani Angara. Ang utos po niya kay Secretary Angara ay ayusin, pagandahin yung implementasyon ng K-12 program habang yan po ay kinakailangang sundin at ipatupad ng kasulukuyang pamahalaan o ng pamahalaan dahil nga po yan po ay nasa sa ilalim po ng batas. Apo, mga kabrigada. Pero anong dapat gawin siguro, mga kabayan, ng atin mga mambabatas, yung mga papasok, patapos na ho tayo dito po sa 19th Congress. Apo, mga kabrigada. At papasok po yung 20th Congress. Bagamat marahil sila ho ay magiging busy dyan sa kung matutuloy, mga kabrigada, yung impeachment trial para po sa ating Vice Presidente ay dapat mapag-ukulan din po ng ating po mga mambabatas kung ano po ang dapat gawin dyan po sa K-12 na yan. Dapat bang ipagpatuloy na yan? Ipagpatuloy pa yan? O dapat na ihinto na po yan? Dahil wala naman palang pakinabang ang atin hong mga mag-aaral o ang mga Pilipino hinggil po sa dagdag 2 taon na yan, kundi dagdag gastos lang para po sa mga magulang. Ang bigat-bigat na mga kabrigada ng ating pong pamumuhay sa ngayon. Ang dami matataas ang bilihin, mga kabrigada, mataas ang mga school supplies, yung presyo po niyan. Opo, mga kabrigada, bagaman bumababa po ang presyo ng bigas. Importante rin po yun, may mga ganong pangyayari naman, pero talagang may mga matataas pa rin po na mga bayarin. Ito po, mga kabrigada, yun pong napipinto na baka tuloy-tuloy na pagtaas at pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na hindi po natin kontrolado dahil nga po dun sa girian sa pagitan po ng Israel at Iran o Iran at Israel. Mga kabrigada? Pero balik ho tayo dito sa K-12 program. Sana maayos po ito. Siguro yung curriculum, yung binibigay, tsaka po yung train na binibigay doon po sa senior high school para talagang sila ay maging bihasa at sanay sa mga kinakailangan po na trabaho ng mga kumpanya para sila ay matanggap sa trabaho. Wala raw halos walang kinukuha ang mga kumpanya na mga graduate po ng senior high school dahil nga po hindi umaangkop yung kanilang natutunan, yung kanilang kasanayan doon sa senior high school na dagdag na 2 taon, mga kabrigada sa high school, doon sa pangangailangan na qualification po ng mga kumpanya. Job mismatch, yan yung nananatiling problema, ang sabi ng Pangulo. Kaya dapat makita ito ng atin pong Department of Education kung ano talaga yung bibigay ng mga subject at pagsasanay
doon sa mga senior high school, mga kabrigada, para pag-graduate nila, kung gusto nila magtrabaho na, pwede makapag-graduate matanggap. Kung gusto nila magpatuloy ng kolehiyo, nasa sa kanila po yun, mga kabrigada. Siyempre, depende naman, mga kabayan, kung ano po yung dapat na ibigay na trabaho doon po sa mga graduate ng senior high school. Pero wala doon, hindi humaangkop mga kabrigada, hindi tumutugma. So dapat, magkaroon muna ng ugnayan ng DepEd. Tsaka po yung mga private companies, yung ating pong mga negosyante, mga may-ari po ng kumpanya, mga employer po natin, mga kabrigada, ano ang kanilang pangangailangan? Di kung pag nalaman di yun ang ibibigay na kasanayan o training doon po sa mga senior high school na pagkatapos po nila, pwedeng kunin at matanggap po sa mga kumpanya. Walang ganun yata Sabi nga po, nung una pa naman, mga kabrigada, marami yung nagsasabi na hindi tama yung programa ng K-12. Ngayon, mga kabrigada, sa pamamagitan ng ating pong mga papasok na mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa ating pong Senado, yung 20th Congress, sana mabigyan po nila ng pagkakataon kung kinakailangan bang ihinto na yung pong K-12 na yan o di kaya naman ay amyendahan po nila para sa mas maayos na implementasyon po nito para naman yung layo rin po nito ay makamit sapagkat ang layunin nga po niyan, yung mga graduate ng senior high school ay po pwede nang matanggap sa trabaho. Pero hindi po nangyayari yon. Base na po sa obserbasyon ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. So yun, mga kabrigada, dapat mapag-aralang mabuti yan no, mga magagaling po natin na mga mambabatas para po sa papasok na 20th Congress. Pero